Magandang araw po sa inyo lahat. Kamakailan po ay tinanggalan ng police security po ang ating Vice Presidente. Uy, take note mga kababayan. Ito po ay Vice Presidente. Hindi po ito kung sino-sinong politiko lang. Ito ba'y senador, congressman, mayor, hindi ho. Ito ay pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bayan. Kaya nga marami ho ang tumaas ang kilay at bakit naman tinanggalan etong si VP Sara Duterte. At marami nagsasabi na ito'y pinulitika ng administrasyon ni Marbil. Naku po, talagang administrasyon ni Marbil. Si PNP Chief Marbil. Yan po ang dahilan daw kasi talagang itinukoy ni VP Sara Duterte na si PNP Chief Marbil ang nagtanggal ng security sa kanya. Hindi kaya, nako, hindi maganda yun, ha? Hindi, sa totoo lang, hindi ho maganda yung ganong pangitain kasi bakit mo tatanggalan ng security yung isang vice president? Di ba? Paano kung may mangyari dyan? Kaya mong bang sabihin na walang kinalaman ang mga iba dyan? Hindi, di ba? Isipin nyo na mabuti yun. Paano kung may nangyari sa vice presidente natin? O baka naman, merong diyaang alipores na may gustong may mangyari kay vice presidente. Hindi natin alam. Kasabay pa niyan, nung nangyaring, alam mo na, yung pagbabaril kay Trump. So, ano ibig bang sabihin nun? Anong relasyon nun? Wala. Hindi. Meron relasyon yun. Meron pong relasyon yun. Kasi tandaan natin, ang ibig lang sabihin yan, yung mga luko-luko o yung mga hindot, mga yawa, kung talagang sila ay may plano, kaya nilang gawin yan. Yun ngang dating presidente ng Amerika, pag isang tao luko-luko, kayang gawin yun, di ba? Kaya nga nag-resign yung kanilang security, yung nagsisecure kay Trump na Secret Service, yung kanilang chief, nag-resign dahil sa kapalpakan. Aantayin pa ba natin na may mangyari kay VP Sara Duterte? Basta ako sigurado ako isa lang namang demonyo ang gustong magtanggal ng o lumigwak ika nga dito kay Vice Presidente. Yung ayoko na lang pangalanan pero itsura pa lang no mukha ng demonyo yun Hindi totoo. Bakit? Kasi nga hindi nila matalo-talo sa rating si VP Sara Duterte at alam naman natin na yan ang talagang mataas ang porsyentong susunod na Pangulo ng Pilipinas. Alam natin yan. Siya ang susunod. Kaya todo-todo paninira, hindi naging effective yung paninira. Totoo, hindi naging effective. Kahit ilang vlogger pa ang hinair nila, na pangit na mga vlogger at mga bobong mga vlogger, ang hinair nila, hindi tumataas yung amo nila. Hindi tumataas. Talagang walang nangyayari. Tapos, si VP Sara, patuloy ang taas ng kanyang ratings. Sabi nga nila, kung hindi madaan yan sa paninira ng mga vlogger, maganda siguro. Maligwak na yan. Yun iniisip ko lang Wala naman tayo sinasabing totoo yun. Hindi ko naman sinasabing yun ng inutos. Yun ay nasa isip lamang ng mga Pilipino ngayon na, hindi nyo kasi masiraan. Ayan, baka may plano kayo. Baka may plano kayong masama kay VP Sara Duterte. Kasi kahit anong paninira, isipin nyo to kahit anong paninira, hindi epektibo. Diba? Huling paninira nga nila yung pagpunta ni VP Sara pag-alis ng ibang bansa. Kesa na gumanda ang dating noon sa tao, sa paninira nila, akala nila makakaikumbinsi sila. Lalo ho silang nabaon Bakit kanyo? Alam naman po natin, paulit-ulit natin sinasabi, na ang Vice Presidente, trabaho lang yan, pag mawala ang presidente o kaya inutil ang presidente. Tanong sa atin sa isa't isa. Inaamin ba ng mga vloggers ng mga damunyong vloggers na inutil ang kanilang presidente?
Kasi hinahanap nila ang vice presidente. So yung paninira nila, tumalbog sa kanila. Hindi kaya dahil doon, kung hindi madadaan sa, sabi nga, sa mabuting usapan, dadaan sa, alam mo na, ewan ko kung masasabi ba nating marahas. Hindi totoo Di ba ganyan naman tayo Pagka hindi natin nakukuha, naalala ko tuloy yung kaso ko. Nung hindi ako nakuha, nakakasuhan ako. So yun ang tanong ko ngayon dyan. May plano ba ang mga damunyo para, alam nyo na, si VP Sara Duterte mawala na sa mundong ito? PNP Chief Marbil. Kung gagamitin lamang po natin ng common sense o di kaya ay tamang argumento, matindi ho ang kalaban ni VP Sara Duterte. Yung mga kalaban ni VP Sara Duterte, mga desperado sa paninira sa kanya. At sigurado ako kung hindi nila madadaan sa mabuting usapan, gagawin nila ito sa matinding paspasan. Bakit yun naman, sir, tinanggalan ng security? Ngunit natapot subalit. Naku po. Sumagot si PNP Chief Marbil at ang sabi niya, kasi kulang daw ang pulis. Naku, pambira. Ako, kagagaling ko lang ng Davao. Hindi, ito, kagagaling ko lang ng Davao, Sobra-sobrang pulis dun. Wala nang ginagawa. Nakatambay lang sa isang kanto. Hindi, alam mo, pag pumunta ka ng Davao ngayon, parang sabi nga nila, ano ba, may martial law sa Davao gayon? Hindi, yun talaga itsura ng Davao ngayon. Saka nakakita, no, yung HPG nakatambay. Usually, naka-checkpoint lang yan Pag, di ba, ang HPG sa Maynila to, hindi nga sila tumatambay Kasi mahilig magmotor yan Ano ginagawa nila? Magpamotor-motor sila, tapos nag-i-inspeksyon sa opisina. Tsaka alam na natin na nag-i-escort yan sa mga, hindi natin alam kung sino. Hindi, mga legal naman. Sabi nyo Di ba yun naman ang trabaho nila, mga HPG? Pero sa Davao City, nakatambay. Naandun sa isang kanto. Nagkwekwentuhan. As in full, alam mo na yung sombrero nilang parang cowboy. Talagang nakando sila. Sa kabilang kanto, may mga pulis, pangkalawakan. Kasi yung kanilang suot medyo pangkalawakan Parang ang kalaban nila, alien sa tindi ng mga bit-bit nila. Ganun, punta ka. Ako, hindi ako cha-challenge ko kayo, pumunta kayo dyan sa Davao City, makikita nyo. Kanto-kanto, may mga pulis na nakatambay. Sabi ko nga, kulang ba? Kala ko ba kulang PNP Chief Marbil? Kulang ang pulis natin, kaya ikakalat sa NCRPO. Di ba? Yan ang utos mo, ikalat sa NCRPO yung mga pulis. Bakit nandun sa Mindanao? Bakit nasa Davao City? Meron nga tayo dyan video, nilapitan pa natin yung pulis. Yung pulis parang NPA. Bakit NPA? Nung lumapit kami, talaga nagtakip ng muka. Ganun ang mga pulis dyan. Paglalapitan mo at ibibidyo mo, magtatakip ng muka. Sasabihin nila walang camera. Bakit? Karapatan naming mga Pilipino na malaman kung bakit kayo nakatambay dyan. May letter order ba kayo? May ano ba kayo? Meron ba kayong gagawin? May mission ba kayo dyan? Hindi, isipin nyo na lang to. Tambayan yung bahay ninyo ng mga nakapatig, tapos talaga mahahaba yung bitbit. Hindi ka ba maaalarma na may tatambay sa harapan ng bahay mo ng ganun? Ganyan ang ginagawa nila dyan sa Davao City. Sa harap ng residente ng KOJC, nakatambay sila. Pag nilapitan mo, magtatakip ng muka. Ano, nahihiya kayo sa ginagawa nyo? Kayong mga kapulisan dyan. Karapatan ng bawat Pilipino yan malaman. Paano kung NPA yan?
O di dapat nga ang tamang pag-approach sa ganyan, tamang protocol dyan. Pag kayo tinanong, Sir, kami po si ganito, ito po ang aming ID. Kami po'y mga pulis, nagbabantay ng seguridad ng mga kababayan natin dito sa Davao City. Di ba dapat ganun? Oh, dapat ganun eh. Hindi eh, nahiya, nagtago ng muka. Ang alam ko mga nagtatago ng muka ay yung mga nagrarally na mga aktivista. Kasi mga NPA yung mga yun eh. Oh, so, tumutulad na ba tayo ngayon sa NPA? Na nagtatago at hindi proud? Di ba? Tandaan natin ha, tayo po mga Pilipino ang nagpapasahod dyan sa mga yan. So karapatan natin malaman kung sino sila, ano mission nila, at anong kanilang mga pagkakilanlan, mga pangalan, ID. Karapatan natin malaman kung pulis talaga yan. Paano kung hindi pulis yung mga yan? Oh, kaya lang, yun na nga. Nagtatago, ayaw magsalita. Naku, antay kayo sa kaso. Hindi, may kaso yan, may kaso yan. Ang alam ko, ang KOJC, kakasuhan kayo. Alam ko yan, ha? Sa totoo lang, maling-mali yung ginagawa ninyong yan. Tapos, ito pa ang matindi dito, ha? Sasabihin pa ngayon ng PNP chief na konti daw ang kapulisan, kaya kinuha yung kay BP Sara Duterte. Sir naman, wag naman tayong ginagagon. Inuuto nyo naman ng mga Pilipino. Niluluko nyo, ika nga. Bakit nyo niluluko? Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Meron akong alam. Naku. PNP Chief Marbil. May alam ako. Mamaya, sasabihin ko. Pero bago yan, ipapakita muna natin na si Baste Duterte, ang mayor ng Davao City, nagsalita na. At may banat dito kay PNP Chief Marbil. Ang ganda ng kanyang paliwanag. Kaya pakinggan natin itong si Baste Duterte, ha? O, pasok. Ginanglan niya, pulis. Butang na, pulis. 75 yung mong gipangita, di ba? Mukuha kag usas Davao. Mukuha kag usas Bensan. Mukuha kag usas Mate. Mukuha kag usas dito, dito na. I'm sure makakita kag 75 kabuok nga kwaon nimo sa tibuok Pilipinas. Bisag usa lang sa isa ka estasyon sa Davao o sa bisag unsang lugar, ma-fulfill na nimo imong ginapangita nga number of individuals or heads na kinahanglan nimo i-recall para makadungag ka. O karon, nganong kinahanglan kwaon man nimo sa usa ka source nimo nga security detail. So, ikaw tubaga na ka. Ibig sabihin, sagutin daw. Tama, di ba? Sagutin mo, PNP Chief Marbil, na bakit ganyan. Alam mo, ang sinasabi ni paring Baste, itong kambal ko, hinasabi niya. Kambal ko ito eh. Hindi kami nagkakalayo eh. Mas marami lang ng ligo ito, kaya maputi ito. Ako medyo madalas lang magmotor, kaya nabilad sa araw. Hindi, pero totoo yung sinasabi niya eh, di ba? Simple-simple. Kailangan mo ng 75. Kumuha ka sa bawat istasyon, di ba? Ang dami-dami dyan eh, na pwede mong pagkuhanan bawat isa sa mga istasyon. Yung mga, alam naman natin yan, sir. Alam nyo, marami din po akong kilalang pulis. Lalo na nung marami tayong na-meet noong 2016 at nung panahon ni Pangulong Duterte, mga opisyal pa. Alam ko yung galawan dyan, sir. Wag naman tayo maglukuhan. Tayo naglulukuhan. Di ba? Ang dami-dami dyan nakatambay. Yun yan nahuli. Naalala ninyo, may dalawang nahuli, di ba? Na nag-away. O, tama, mali. Saan sila naka-standby? Doon sa bahay ng Chinese. Sinasabi nga ni Mayor Baste, ang dami-dami dyan, alam natin na naka-standby lang. Nakaano lang dyan, tapos ang kukuhanan ninyo, Vice President. Hindi ho ba kayo nahiya? At alam nyo ba na pati si Mayor Baste nawalan ng PSPG? At alam nyo ba kahit si Pangulong Duterte binawasan ng PSPG? Ganun kalupit. Tapos sasabihin nyo sa amin, wala lang, ano lang ito, inaayos-ayos lang. Naglulukuhan tayo, sir? Hindi, sino niloko nyo, sir?
Di ba? At dito pa kayo ha, ito. Di ba sinasabi niya tanggalan? Ha? Alam niyo ho ba na napakarami dyan na mga Chinese? Mga, ewan ko kung saan sila. Sila ba yung negosyante o pogo, executive, pero hanggang ngayon meron pang mga security detail? Alam mo, maayos sana yung PSPG. Maayos yan. Matitikas sa mga tao dyan sa PSPG. Magagaling ang mga tao dyan. Kaya lang, syempre, wala naman sila magagawa pag inutusan sila ni PNP Chief eh. Pag pinuliti ka sa dyan eh. Pag inutusan, tanggalan yan. Wala. Syempre, susunod lang din yan. Pero ito, matindi dyan ha. Yung mga ilang Chinese, kilala ko. Oh. Hindi ko kilala yung Chinese ha, pero kilala ko yung mga nilalagay ninyong detail doon. Mapaprading na kayo. Nililipat nyo doon. Dinagdagan nyo pa. Sir, huwag tayo maglokohan. Yung totoo. Nililipat nyo pa sa mga Chinese. Yung iba. Tapos sasabihin nyo kulang. Kaya nyo kinuhanan si BP Sara Duterte. Sir, ano yan? Ano to, sir? Naglolokohan po ba tayo, sir? Hindi. Ito, informasyon lang naman, ha? Allegedly. Ulitin ko, allegedly. Sa Tagalog, di umano. Sa pangtamad, daw. Nilipat daw. Di umano. Nilipat daw. At allegedly, nilipat daw. Sa ilang mga Chinese businessman. Men. Diba? Sir naman, naglolokohan pa tayo. Parang di tayo pinanganak kahapon. Nakala nyo pinanganak kami kahapon lang. Sir, sana lang, magpakatotoo tayo. Sabihin na lang natin, bad shot na sa amin si BP Sara Duterte. Kaya tanggalan na ng security yan. Alam nyo yan, sir. Lahat ng Duterte supporter na may availment, tinanggalan ninyo. Tama, mali, sir. Hindi totoo. Utos ba ito ni Secretary Abalos? O utos nyo lang? Secretary Abalos, huwag ka naman pikon. Kung talagang para sa bayan ka, Huwag naman yung ganyan. Porket ayaw sa inyo, gatanggalan ninyo ng seguridad. Hindi tama yun, sir, ha? Bastusan yung ginagawa nyo, sir. Sa totoo lang, ha? Di umano, allegedly. Ha? Ako, nagtatanong lang. Hindi, kasi alam mo, masama ang maiisip ng mga Pilipino. Hindi, pag ginawa yan, masama ang maiisip ng Pilipino. Kasi remember, kung sino man yung mga yon, tandaan ninyo, yung mga yan ay may availment. Meron talaga security threat. Di ba? May mga security threat yan. Tapos tatanggalan ninyo. So, ibig sabihin, hindi kayo magiging bahagi ng solusyon para maproteksyonan itong mga ito. Kung hindi kayo bahagi ng solusyon para maproteksyonan itong mga ito, ano kayo, sir? Tapos, napapabalita pa, di umano, allegedly, na ito po ay yung iba nalilipat lang sa mga Chinese. Linawin natin na allegedly. Kaya nga tinatanong ni Mayor Baste, sumagot ka PNP Chief Marbil. Sumagot ka. Huwag kang ngingiti-ngiti lang dyan at parang baliwala sa'yo. Big deal ho ito. Big deal. Alam nyo mo kung bakit ho, sir, big deal? Ito ho ay buhay. Hindi ho ito something buhay po ito. Buhay ho ito ng Vice Presidente ng Pilipinas, sir. Ito po ay hindi kaprityuhan. Ito po ay tunay na usapin ng kaligtasan ng Vice Presidente na alam natin, target po ito ng mga demonyo sa gobyerno para hindi mapunta kay BP Sara Duterte ang pagkapangulo. Alam niyo ho yan, sir. Kung may mangyari po ba kay BP Sara Duterte,
Kaya ho ba ng konsensya ninyo na tinanggalan nyo siya ng security? Wala ho ko sinasabing kasalanan ninyo kung may mangyari kay VP Sara Duterte. Hindi ho yun. Pero hindi nyo maaalis sa bawat Pilipino na mag-isip ng hindi maganda. Dahil sir, proteksyon ho ng ating Vice Presidente yan. Tapos ganyan? Tapos ganyan ho ang gagawin ninyo sa ating Vice Presidente? Tama po ba yun, sir? Tama yung sinasabi ni Mayor Basti Duterte. Kung talagang gusto ninyo, may paraan. Di ba sabi nga, kung gusto, may paraan. Pero kung ayaw, napakaraming dahilan. Tapos may mababalitaan kami, di umano, allegedly, napupunta lang sa mga incheck. Tapos kunwari, galit-galitan tayo sa mga pogo-pogo, pero napupunta yung security sa kanila. Di umano. Ano ho bang kasunduan ho dyan? Sa mga Chinese na yan? Sir, ako nagtatanong lamang po ako kung totoo ha. Hindi ko sinasabing totoo. Nagtatanong lamang po ako kung totoo. Kasi yan ang nababalitaan ng iilang mga Pilipino. Kaya nga yung mga naka-alpard dyan eh. Oh, alam natin yan ang ginagamit ng mga inchik. Yung mga naka-alpard dyan. Puno sila ng security. Tapos sasabihin natin, sir, kulang ang PSPG. Kaya i-deploy yung mga pulis na yan, ililipat, i-deploy sila sa NCRPO. Tapos, makikita ng mga Pilipino na andun lahat sa Davao City yung mga pulis. Akala ko ba, sir, pag kulang sa NCRPO, ba't nasa Davao City? Ako'y nagtatanong laang, sir, ha? Inutusan po ba kayo ni Secretary Abalos? Bakit po ganyan? Hindi na ho tama, sir. Hindi na ho tama. Sana, sir, mayroon ho tayong puso. Mayroon ho tayong konsensya. Ito ay Vice Presidente ng Pilipinas. Eh, hindi na nga nagreklamo si Baste eh. Si Mayor Baste, hindi na ho sila nagreklamo. Hindi na nga ho nagreklamo yung ating dating Pangulo. Pero ito nanunungkulan pa bilang pangalawang pinakamataas. Tapos tatanggalan natin. Kaya tuloy binanata na ho kayo ni Baste. Kaya ayan na ho, nagsalita na ho yung kapatid. Magpaliwanag ho kayo. Hindi ho sa akin ha, sa mamamayang Pilipino. Magpaliwanag kayo, sir. Hindi sapat yung sasabihin ninyong kulang at ililipat sa NCRPO. Hindi ho naniniwala ang mga Pilipino doon sa palusot na yon. Dahil ang dami naming nakikitang nakatambay lang sa Davao City. Anong plano? Para pag may bali-balita pa, naaarestuhin na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun ho ba ang plano? Kaya napakaraming pulis, SWAT, SAP, lahat na ata na andun sa Davao City. Tapos tatanggalan po natin ang Vice Presidente. Tama po ba yun, sir? Ako, I'm appealing to your conscience. I am appealing to your soul. Isipin naman po natin, hindi ho ito laro-laro, ito ho'y buhay ng isang tao. Maging opposition man po ito. Hindi ho ba kayo, sir, nagtataka? Ito, simpleng tanong lang ito, sir. Simpleng tanong. Ito'y with all respect. With due respect, ika nga, sir. Nire-respeto ko po kayo. Ito ang tanong lang, Sir Marbil. Sir PNP Chief Bossing Marbil at Secretary Abalos. Noong panahon ni Pangulong Duterte, 2016 to 2022, araw-araw siyang binabanatan ni Vice President Leni Robredo. Nakita niyo bang tinanggalan ng security si Leni Robredo? Nakita niyo ba? Kahit itanong niyo sa lahat ng mga pulis dyan, pinatanggalan niya ba lahat ng oposisyon ng security? Hindi. Dahil kay Pangulong Duterte, sabi niya nga, kalayaan nila yan. Kahit kalaban sila, poprotektahan ko ang kalayaan nila. Ganun no, si Pangulong Duterte. Ano pa ginawa niya? Tinaasan pa niya ang sahod ninyong mga pulis. Dahil alam ho natin na kulang. Kaya marami yung kapulisan na tetemp. Kaya anong ginawa niya? Pag-upo, tinaasan, dinoble. Doble po ang tinaasan. Ang daming nagreklamong mga guro, bakit hindi daw sila inuna? Pero kasi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte,
Nakita niya ho ang kahalagahan ng trabaho ninyong mga pulis. Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaming mga Pilipino, tumaas ang tingin namin sa pulis. Pero ngayon, sir, sa pamumulitika lang ng gobyernong ito, bakit to ganito ang ating ginagawa? Ulitin ko po, sir, I'm appealing sa inyong puso at sa inyong kaluluwa na sana naman, sir, maintindihan ninyo, hindi ho tama ito. Na ang pangalawang pangulo natin ay gaganituhin natin. Hindi na ho tama ito, sir. Ako'y simpleng Pilipino lamang, ordinaryong Pilipino lamang na nag-a-appeal sa inyo, humihingi ng pagkaunawa o pag-intindi o humihingi ng tinig mula sa inyo. Pakinggan nyo naman po kami mga Pilipino. Hindi ho yung ganito na porket bad shot na kayo. Dahil nag-resign si VP Sara Duterte. Dahil hindi siya umattend ng SONA. Dahil may nilabas na video na wala naman siyang kinalaman. Na itinanggi pa ng mga Duterte na kasama sila doon. Hindi ho yan Baka akala ho ninyo, yung maisog ho doon, iba ho yun. Voluntary ho sila. Wala hong kinalaman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte o nga mga Duterte at ang maisog, yung opisyal na maisog doon sa paglabas ng video na yan. Sa katunayan, marami nga ho sa kanila ayaw yan Dahil nga, hindi ho magandang tignan. Nasabi na ni Pangulong Duterte yan noon pa. Di ba ano sabi ni Pangulong Duterte? Naniniwala siyang walang video. Noon pa niya sinabi yan. Meron lang talagang iilan na meron sariling lakad. Tapos, yun ho ba ang dahilan kung bakit nagkagaganito ho kayo? Nagagalit kayo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pati sa anak niya, na si VP Sara Duterte, na wala naman pong kinalaman. At paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ayaw niyang bumaba si Marcos. Paulit-ulit niya sinasabi yan. At ang sinasabi lang niya, ayusin, maging transparent, gawin yung trabaho, yun lang yung sinasabi niya. Kung meron mang nagagalit at gusto na mag-resign ng presidente, yun ay damdamin ng mga Pilipino, hindi naman natin pwedeng pigilan dahil kalayaan po nila yan. Tandaan natin, may freedom of speech po tayo. Freedom of expression, kalayaan nila yan. Pero ang mga Duterte, wala ho. Itong si Pangulong Rodrigo Duterte at si VP Sara Duterte, wala ho kayo maririnig na resign. Kaya naman sana, sir, medyo unawain ho nyo itong mga nangyayari. Kaya nga, I'm appealing sa inyong puso kung meron pa po kayo. Hindi, yun ang tanong dyan Kung meron pa po kayong pusong natitira. Dahil alam nyo, sir, na wag na tayo maglokohan, sir. Wag tayo maglokohan. Yung totoo na. Bago kayo matulog, tanongin nyo sa sarili nyo yan. Tama ba yung ginawa ko? Sumunod ako sa utos na tanggalan ng security itong vice presidente namin? Hindi, yun lang Itanong nyo lang yan sa puso ninyo bago kayo matulog. Gusto nyo, tanong nyo na rin pagkagising nyo. Diba? O pag may quiet time kayo, tanong nyo na rin kung tama pa ba yung ginagawa ninyo. Again, PNP Chief Marbil, pakisagot po yung sinabi ng aming mayor na si Baste Rodrigo Roa Duterte. Ay, si bali. Presidente pala. Kasi gusto ko maging presidente si Baste. Hindi, totoo po. Sir, sana po, PNP Chief, medyo wag ko kayo magagalit, Baka, alam ko, kasi alam nyo, Mr. PNP Chief, bossing, naalala ko yung
yung dating general na sumipsip doon sa ama ni BBM. Diba? Kilala nyo, sigurado ako kilala nyo ho yun. Hindi ho forever na nakaupo ang isang presidente. Again, hindi ko ho itinitira mga pulis. Napakarami ko pong kaibigang matitinong pulis. Ordinaryong pulis, opisyal, napakarami kong kaibigan na yan. Kaya nga ang sabi ko nga sigurado ko wala silang magawa kasi utos lang sa taas. Yan naman po lagi sinasabi, utos sa taas, utos sa taas. Ang problema, itong mga kaibigan ko ito, kayo rin makakasuhan kung sakasakali. Pag kayo'y sumunod sa utos na hindi tama o illegal, hindi lamang po yung pinuno ninyo ang makakasuhan, pati ho kayo. Yung ginagawa ho dyan sa KOJC, nakahanda na, alam ko ho, nakahanda na o nakasuhan na yung mga nandyan ho, na hindi ho nagpapakilala o nagtatago. Kasi wala naman pong problema eh. Sabi nga ng mga taga KOJC, magpakilala lang. 'Di ba? O kami po ay ito. Ito po ang aming letter of order. Galing po kami sa ganitong istasyon, 'di ba? Nagaling po kami sa etong kampo at nandito po kami, legal po ang aming mga papel, legal po na kami po yung mga pulis at nagsisecure lamang po kami. Walang problema kung magpapakilala. Pero ang problema dito, nagtatago eh. Pag lumalapit, nagtatakip ng muka. Ano to, mga NPA? Hindi ho. Sa totoo lang, NPA na ho ba kayo? Bakit kayo nagtatago ng mga muka? Kasi ang alam ko, mga nagtatago ng mga muka, yung mga NPA na mga aktivista, pag nagrarally, nakatago muka. May mga ganyan pa nga yan eh, yung pag nagrarally sila, di ba? Oh, makiba ka pero yung mukha ganyan. Makiba ka. Alam niyo kung bakit? Kasi mga NPA yung mga yun eh. Alam naman po natin, ito. Uulitin ko po ito Hindi ko sinasabing may plano ang gobyerno ito laban kay BP Sara Duterte. Pero tandaan ninyo, maraming kalaban si BP Sara Duterte, lalo na mga NPA. Napakaraming kalaban niya kasi number 1 niya na vocal against dito sa mga NPA na ito. Paano kung gamitin nila itong pagkakataon na ito? Ay, naku po. Mga demonyo pa naman yung mga yan. Gamitin nila yung pagkakataon na ito. Ay, wala na security. Si Sara Duterte, tingnan ko, yabang nito. Hindi ho, di ba ho? Hindi nyo ba naisip yun, sir? Again wala po ako sinasabing gobyerno may balak sa kanya na masama. Although yung iba meron. Hindi ko lang alam kung sino. Pero sa totoo lang, paano ko maisip ng mga NPA, nako, wala nang security to. Nako, bago pa maging presidente ito, kasi pag naging presidente ito, durog ito mga NPA na ito. Kasi sa Davao, kilala si BP Sara Duterte talagang, kung si Pangulong Duterte, medyo pinagbibigyan niya pa. Di ba, noong una, binigyan niya pa ng tsansa yung mga makakaliwa na mapasok sa bilang sekretary niya. Pero si BP Sara Duterte, malupit to sa mga, talagang ayaw niya ng NPA. Di ba siya nga ho dating, pagkaalala ko, siya pa nanawagan na tanggalin yung mga NPA sa kamera. O, tama, mali. O. So, ito ang tanong dito, mga kababayan, Lalong-lalo na sa iyo, PNP Chief Marbil. Sana, sir, iniisip niyo yun. Hindi kayo ang kalaban. Kasi kayong mga pulis at PNP, kayo'y nandyan to protect our Constitution. Di ba? Paano, sir, yung kakalaban ni BP Sara Duterte? Kung tupakin yung mga yun, alam nyo naman, sir, medyo talamak na ang droga ngayon. Paano kung tupakin yun at may gawin kay BP Sara Duterte? Huwag naman po sana. Pero, sir, sa inyo, kayo madadamay ho ang mga kapulisan. Hindi, totoo, ito, isipin yung senaryo. Again, hindi kayo. Kasi alam ko malinis kayo I mean, ang mga pulis, malinis ang mga pulis. Wala namang gagawin yan kay BP Sara Duterte. Ang mga pulis po, malaki ang respeto sa mga Duterte. Naniniwala ako dyan. Mahal po nila mga Duterte. Hindi ho sila gagawa na masama sa mga Duterte. Pero kung sakasakaling itong mga NPA nito,
may gawing masama kay VP Sara Duterte dahil nabawasan niya ang kanyang seguridad at may mangyari kay VP Sara Duterte, baka yung ibang mga Pilipino, baka isipin nila merong kinalaman pa ang kapulisan. Although hindi ako talaga agree doon kasi alam ko matitino ang pulis. Saka alam ko mga pulis, mahal talaga ang mga Duterte. Kaya lang siyempre mapapagbintangan, makukulayan yan pagka may nangyari. Kasi nga po tinanggalan nyo, sir. Sana po, maisip nyo po yun. Madadamay ang buong institusyon kung sakasakali. Damay ho ang buong institusyon. Naisip nyo po ba yun, sir? Again I'm speaking from a concerned citizen, from my concerned heart, na ayoko madamay ang buong PNP dahil lamang po sa politika. Madadamay po, sir, ang buong PNP. Kung sakasakali. Ayoko po yun dahil alam nyo, napakarami kong kaibigang pulis na nandyan, nagtatrabaho, nagpapakahirap, na dedestino ko saan-saan, nahihiwalay sa pamilya nila. Pero ginusto nila yung trabaho na yan. Nagsasakripisyo sila dyan. Tapos dahil lang sa politika, madadamay po sila. Alam nyo po yan, sir, dahil naiinis kayo pag may mga tiwaling pulis dahil nadadamay yung mga matitinong pulis. Tama, mali. Paano, sir, kung may madamay ngayon, mapagbintangan pa ang kapulisan dahil lang sa politika ng iilan? I'm appealing again, Mr. PNP Chief, sa inyong puso. Sana po maisip nyo ito. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang